karamihan ng mga Pilipino ay ninakaw ng dating Pangulong Ferdinand Marcos nang ideklara niya ang batas militar noong 1972. Ngunit ang pagpatay kay Senador Ninoy Aquino ang nagbunsod sa taong bayan ng ipaglaban ang kanilang karapatan. Noong ika-22 ng Pebrero, 1986, sa ganap na ika-6 ng hapon, ay pinaalam ni Ramos at Enrile sa taong bayan ang kanilang pagkalas sa administrasyon ni Marcos. Samantala, bandang ika-9 ng sa gabi, sa pamamagitan ng Radyo Veritas ay nanawagan si Cardinal Sin sa mga Pilipino na tulungan ang mga rebeldeng noon ay nakipaglaban sa EDSA. Maraming tumugon sa panawagang ito, higit ay ang mga pari at madre. Noong Pebrero, ilang grupo ng mga sundalo nasakay sa mga tangke at armado ng armas ang mga sumugod na lumuhod sa daanan. Hawak ang kanilang mga rosary, samantalang ang libo-libong mga taong naroon ay nagbigkis ang mga braso upang hindi makadaan ng sundalo. Ika-25 ng Pebrero, dalawang inaugurasyon ang naganap. Nanumpa si Marcos sa balkonahe ng palasyo na Malacanang bilang Pangulo ng Pilipinas kasama ang kanyang mga loyalista. Samantalang si Corazon Aquino ay nanumpa rin bilang Pangulo ng Pilipinas sa Club Pilipino malapit sa Camp Crame. Kasama sa seremonya ang ina ni Ninoy Aquino na si Ginang Aurora Aquino, sina General Fidel Ramos, General Juan Ponce Enrile, at ilang mga politiko habang sa labas ng Club Pilipino hanggang sa EDSA ay libo-libong Pilipino ang nagbunyi. Marami sa mga Pilipinong naroon ay nakasuot ng dilaw habang inaawit ang bayan po. Go back to your seat, go back. Bawal dyan, bawal. Gio. Lupain ng gintong bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naaalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon ng may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag,